Hi guys, so ngayong araw na to, babalik natin yung vlog natin ng mga fuel consumption test. So ngayong araw na to, ito yung fuel consumption test natin. Ayan, yung Nissan Juke na 2019 5-seater, 1.6 liter gasoline engine. Okay, so pupunta kami ngayon ng family ko ng Cavite. Silipin natin guys kung matipid ba sa gasolina itong Nissan Juke na to. 2019 model, matipid o malakas sa gasolina. Ayan. So pakita muna natin sa inyo. Mamaya hahanap nga pala tayo ng gasoline station. So pakita muna natin sa inyo. Dahil itong si Nissan Juke merong 3 driving modes. Pwede kayong mag normal, pwede kayong mag eco, pwede rin kayong mag sport. Pero syempre, kapag ganitong fuel consumption test, ang laging ginagawa natin is normal mode lang. Hindi tayo nag-eco, hindi rin tayo nag-sports mode. Normal. Tapos dadaan tayo ng gasoline station, magpapa-full tank tayo maya maya. So abangan nyo guys kung matipid na itong Nissan Juke na to, kasi syempre gusto ko rin malaman, climate muna, walang aircon. So syempre lagi ring concerning pagdating sa fuel consumption yung dami ng sakay. So makikita nyo buong family, asawa ko din yung 3 kong anak, kompleto kami. Tignan natin, syempre nakaka-apekto rin sa fuel consumption ang weight. Okay, bago tayo umakyat ng Skyway kasi tinuro ni Waze papuntang Carmona, Cavite. Pero Petron, kapag gasolina muna, kapag tank muna natin. Grabe, nakaka 39 liters na. Matik lang. Baby! 39 liters. Sino bang tangke nitong si ano? So yan, sa nakapagpakarga na tayo, reset muna natin yung ating trip A, trip B, reset na rin natin yan. Ito, reset na rin natin yan. Nare-reset ba to? Ayan. Ito to. Ayan. So na-reset na natin. Tandaan nyo lang din yung mileage, 20,820. Trip A natin is 0 na. Okay. So disregard nyo na kung magkano man yung kinarga ko, pero 2,200. 40 liters. Grabe. Ilang ba tangke nitong ilang bang capacity ng tangke nito? Nissan Juke, nagpakarga ako. Ano pa? 4 na guhit pa. Parang ang laki ng tangke nitong Nissan Juke. Dati kung uubos natin yan. Patay tayo dyan kung malakas sa gasolina to. Yan, naka-reset naman na eh. Talaga rin na tinitignan nyo kung saan kami dumaan. Kasi kagaya niya ng tinuro Skyway. So alam natin, kapag mas mabilis ang andar, mas nakakatipid din kumpara kapag naiipit tayo sa traffic. So Skyway to, expect natin mabilis ang andaran dito kasi hindi naman rush hour. Anong oras na ba? Alas 12 pasado, mag-alauna na. So hindi rush hour dito, so for sure mabilis dito sa Skyway. Yan, so mga kino-consider kapag fuel consumption test, weight, pasahero, kung gaano karami, baggages, tapos yung dinadaanan, kung traffic or hindi, di ba? Okay. Medyo malapit na tayo guys sa ating destination. Yan. Pumepal si Waze. Ano tayo Carmona, Cavite. Carmona, Cavite. Imagine guys, nakapunta kami Carmona, Cavite, no? Long ride na to sa amin. Ayan yung abandon, no? Abandon na siya. Di. Hanggang doon sa baba, di. Hindi na siya, yun. Yan, hanggang baba nga, di. Yan, hanggang baba, ang laki, oh. May signal ka na, miss? Hindi. Ito ka rin na mami, house for sale, no? Yan, tingnan mo. Saan yung kanina? May nakatang house for sale. Ay, nadaanan na natin yung nasa kanan. Kumanan sa San Lazaro Drive. Masyadong masyadong stiff yung rito. May butas di sa gitna. Kaya nga, dyan pa nga ako na-shoot kanina This way to Chapel. Okay. Kumaliwa. Tapos kumaliwa sa San Lazaro Drive. Grabe dito. Mapuno, no? Tapos bangin na ilalim doon sa kabila. Bangin ba yun? Ay, overlooking, daddy. Daddy, overlooking. Oo nga, ang ganda ng overlooking dito. Ganda ng Tagaytay. Oo. Yun ang ganda, no? Ayun, Canyon Ranch. Pupuntahan natin Canyon Ranch. Mukhang mayayaman nakatira rito, ha? Kumanan sa Canyon Ranch. Sir, bali ko na 400. 400, bibenta ko 1.2. Kaya tubo na ako 800. Mga ilang yayaman ka na, no? Isang buwan lang, mayaman na ako.
kaya 10. O di 8 million agad sa isang buwan yun. O di magkapit bahay na tayo. Sabi sa'yo, sir eh. Tulungan mo kaya ako, sir. Makabili ng lupa rito. Ayan guys, so pauwi na tayo. Medyo sad. Hindi ko na uwi yung RS Tour. Medyo hindi kami nag-meet ni seller. Pero pag-iisipan daw niya, sa pag-iisipan ko rin. May mga ganun talaga eh. Kasi maganda yung unit ni sir. Parang hindi sulit baratin. Although, di ko kasi kakayanin. Puhunanan naman. Tama ba yung dinaanan natin? Tama naman, di ba? Ayan. Kuya, hindi ka So, tingnan natin kung darating sa point na maisipan ni Sir babaan, tas medyo makayanan din ng budget natin. Babalikan natin. Mabait naman si seller. Uwi na tayo Maynila. Ito nga pala, yung sa fuel consumption test ko, hindi pa nababawasan yung gauge natin. Full na full pa rin. Mamaya pagdating natin ng Maynila, magpapapultang ulit tayo. Nakailang kilometers na ako, 47 kilometers na ako na tinatakbo. Ito naman guys, so since pauwi na tayo, Skyway na naman yung dinaanan natin. Hindi tayo nag-city. Skyway. SLEX tapos Skyway. So mamaya pag uwi natin ng bahay, papagasolina tayo. Actually, sa ngayon nakakaano na ako, pakita mo muna. 70 kilometers na rin yung tinatakbo ko. So enough na rin yan maya-maya pag-exit natin. C3 yung Sabay C3. Dito bro. Yun Di ba may entry doon sa kanila pag lumiliko tayo doon? Yun yun, pa-exit na rin doon. Tapos balintawa ka na. Dumaan muna pala kami ng SM, binili muna kami. Pero ngayon, pauwi na tayo, magpapagasolina na kami. Tapos na tayo magpagasolina. Naka 101.3 kilometers tayo. Pero hindi ko muna ipapakita sa inyo yung ano, yung kinarga ko ngayon. Pero nakakagulat ah. Mamaya papakita ko sa inyo pag uwi namin ng bahay para may calculator din ako. Wala akong calculator dito eh. Dahil naka 101.3 kilometers tayo, ito pakita mo mami yung ano, pinakarga natin. Nakita na? 6.99 liters mula Quezon City hanggang Cavite, Carmona Cavite, then Carmona Cavite to Quezon City. 101.3 kilometers ang tinakbo natin. Pag dinivide natin sa 6.99, ang consumption natin is 14.49 kilometers per liter. Diba? Ang tipid ano? Tipid. 1.6 liter gasoline engine. Yun nga lang guys ha. Naging biyahe natin kanina is Skyway. Quezon City, Quezon Ave, entry Skyway na. Tapos lumabas kami ng Carmona exit. Tapos ganun ulit pa uwi. Carmona exit hanggang Quezon Ave. Tapos city driving na. 101.3 kilometers, 6.99 liters, 400 plus lang yung binayaran ko eh. Tipid din, tipid. Pero maganda nga sana kung nag-city rin tayo na para nalaman natin kung ano siya, kung malakas ba siya sa fuel consumption. Pero considering na 1.6 liter gasoline engine to, para sa akin matipid. Tipid pala ng Nissan Juke. Tsaka ano pa siya, ang ganda pa niya kasi, ang ganda, agresibo. Naka normal mode lang to hindi pa ako nag-eco mode, so hindi tayo mas matipid. Tapos yung aggressiveness ng accelerator niya, hindi pa ako naka sports mode. So nakakatuwa rin. Ganda rin pala nito.